Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is concurrency. So, pag sinabi pong concurrence, an aspect of God's providence whereby He cooperates with created things in every actions, directing their distinctive properties to cause them to act as they do. It teaches the good providence and human responsibility work together without contradiction. So, ayun po sa Genesis chapter 50 verse 20, You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. So, ayon po sa ating katuruan, God is actively involved in our daily lives. So, yung Diyos is hindi tayo iniwan kahit kailan. So, kumbaga involved siya. Kasama natin siya. Kumikilos siya sa buhay natin. Kung sabay-sabay ang problema mo, kasabay din ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Minsan kasi, akala natin is nag-isa na tayo. And minsan tinatanong natin ang Panginoon. Pero ang Diyos ay kasama mo, actively involved working in your life. So next is, nothing happens outside of God. So, kahit yung pagbetray po ng mga kapatid ni Joseph sa kanya is nandyan po yung under of sovereignty of God. So, kaya po maagapan po natin tanggapin or kailangan po natin tanggapin na ang nangyayari sa buhay natin dahil meron tayong Diyos na kumikilos. So, kung may mangyari man sa'yo, ay kasama yan sa plano ng Diyos na dapat natin tanggapin. Na may pagtitiwala sa ating Diyos. Kung sabay-sabay ang pagsubok at problema sa iyong buhay, lagi mo tatandaan na merong Diyos na kumikilos sa iyong buhay. So, next is, God is actively working even through evil. So, may mga verses na binigay si Pastor Russell. Then, sila pinapakita na yung intended ng Lord ay good, pero yung intended ng mga tao ay bad. And then, kasama yun sa plano ng Diyos. Para tayo maligtas sa ating mga kasalanan. So, para po sa ating application, ask God to increase our faith. So, tayo kasi ay minsan kinukulong sa ating pananampalataya. So, kausapin natin ang Panginoon na increase ang faith natin. And, kasi tayong mga Kristiyano, hindi tayo by sight, kumbaga by faith tayo. Kaya matuto tayong magtiwala sa Diyos. And, siya lang ang nakakaalam ng nangyari sa buhay natin. May mga time kasi na kapag natin maintindihan ang sitwasyon natin ay nawawalan tayo ng tiwala sa Diyos. So, next is accept God's sovereign decision. So, magtiwala tayo sa sovereign ng decision ng Diyos. Kahit ano pang mangyari sa buhay natin ay God's sovereignty. Yan, we need to accept God's sovereign decision dahil isa sa mga plano ng Panginoon yan. So, last is actively cooperate with God. Hindi po natin hinihintay ang decision ni God. We cooperate with God. So, God actively working in our daily lives. Ayun lang po, maraming salamat.